Ako si Lilia Valencia, isang may bahay ni Eduardo Valencia. May dalawa kami anak at dalawang apo. Nandito po kami, nag-a-attend po kami ng worship sa CCBC Church po. At marami po kami natutunan dito. Tungkol po sa Panginoon Diyos, lalo po kami nakalapin ng asawa. Ako po si Eduardo Valencia. Asawa ko si Lilia. Kagayan sa namin na dalawang apo, kasama namin po si isang anak namin sa Pondo. Kung mamakitan po ba ng yung pagpunta-punta po namin ng meeting, salvation po ng asawa ko, kaya po namin nakilala ang CBC Church. Tapos po, meron po sabi po sa amin, nagpapasyal sila sa bahay sa namin, inayagan naman po namin sila. Tapos hanggang sa makakakilala na po kami. Tapos po lagi po kami nila naman ni Ma'am Elby na sabi po niya, pag may time kayo, baka pwede namin kayo makasama. Kami naman po ay may time. Kalahati parang po mag-attend dito sa worship. Kaya po nag-a-attend po kami. Maayos naman po yung mga tao ito. Dating po sa paano po sila. Maayos po sila makisama. Malabati po sila. Wala po sila inaano po, provisional ka man, o ano ka man sa mundo. Basta po parang pantay-pantay lang ang kanilang trato sa mga tao. Yun po ang ating observation po. Yun nga po, nag-Bible study kami, mga salita ng Diyos. Tinuro sa amin. At sa atin po, nag-attend na kami hanggang sa simbahan nila, nag-worship po. Parang lumawak po yung pagkakakilala ko sa ating Diyos. Tapos po, maganda naman po ang naging effect sa buhay namin, mag-asawa, sa aming pamilya. Kaya po, dito po kami, patuloy po kami nag-worship sa mga. Tulad din po sa akin, naging mas malapit kami sa Diyos at sa ganung mga pangyayari nakapagdos po magkasala at naging maunawain sa kapwa. Lalo-lalo na sa pamilya ko lalo inaan sila. Kung may pagkakataon po ba kayo, yayayain niyo po ang inyong mga anak, pinamakatin. Sana po, maayaya namin sila magpapalipon. Pag natapos po ang probation mo, Kuya Ed, anong plano mo po? Tutuloy-tuloy din kong mamatindi kung mag-worship ko para sa aling lumawang kami ng mga ito sa Panginoon. Mabigyan tayo ng magandang buhay lang sa pero kung anak ko, siyempre may mga pagkita. It was in 2018 when I invited Pastor Bot and Sister Chris to talk at one of our therapeutic community meetings. And they saw that we had a lot of clients who attend our assembly. And they saw the need and the potential for a connect event through the clients of Quezon City Provincial Center. Naniniwala ako na ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa spiritual na pagbabago at pagkakakilala sa Panginoong Diyos. Kahit na gusto rin man natin magbago sa sarili natin, kung hindi natin nakikita ang pangangailangan ng reforma dahil tayo ay tumutugon sa kagustuhan ng Panginoon, parang hindi ito effective masyado. Ang tunay na pagbabago ay nanggagaling sa pagkakakilala sa Panginoon Jesus bilang Diyos.